Hello, my name is Maria. This video is about fire safety, or ang video na ito ay tungkol sa kaligtasan sa sunog. I will be speaking in Tagalog or in the Filipino language. So itong impormasyon ay wastong-wasto para sa taong 2023, 2023, particular para sa Coffs Harbour na ibinigay ng New South Wales Rural Fire Service. So paano maghanda para sa panahon ng bushfire? Ito ay mga pangunahing payo para kayo ay mainam na makapaghanda. Linisin ang alulod ng inyong bahay at tanggalin ang mga dahon at sanga na naiipon. Ayusin ang mga sira o nawawalang baldosa o tiles sa bubungan. Panatilihing maikli ang inyong damuhan at maayos ang hardin. Putulin ang mga sanga ng puno at palumpong na nakabitin sa mga gusali. Linisin ang mga nalaglag na dahon at sanga na nakakalat sa inyong bakuran. Siguraduhin na ang inyong hose ay sapat na mahaba at makakaabot sa paligid ng bahay. Kung meron kayong pool, tangke ng tubig o dam, maglagay ng static water supply or SWS na tanda sa harap ng inyong bakuran upang malaman ng mga bumbero kung saan sila makakukuha ng tubig. Makakakuha kayo ng SWS na palatandaan sa inyong lokal na Fire Control Center. Ito ay matatagpuan sa 1 Aviation Drive, Coffs Harbour. Kung posible, siguraduhin na may insurance ang inyong bahay at ang mga nilalaman nito. At ito ay sunod sa panahon o up-to-date. Kung kayo ay nakatira sa lugar na maaaring masalanta ng bushfire, halimbawa, kung kayo ay nasa kanayunan at malayo sa sentro at kulang ang inyong kakayanan na ihanda ang inyong bahay dahil sa katandaan at o kapansanan, pakitawagan nyo ang numerong 02-8741-4955 para humingi ng tulong. At sa oras na matawagan nyo ang numerong ito, pwede kayong humingi ng tulong ng tagasalin o interpreter at sabihin nyo lamang kung ano ang wika na inyong kailangan. Ang New South Wales Rural Fire Service ay may 3 antas na alerto upang magbigay ng babala sa mga komunidad. Andiyan ang paalala o advice, bantay at kilos o watch and act, at emergency na babala o emergency warning. Meron din mga paraan para mapanatiling updated. Una ay makinig sa lokal na radyo para sa mga emergency na balita, ang New South Wales RFS Facebook page, ang New South Wales RFS website, nsw.rfs.gov.au, at ang Hazards Near Me app. Ipinapakita ng Hazards Near Me app ang kasalukuyang impormasyon tungkol sa lokal na emergencies, tulad ng baha, bushfires, at tsunamis. At mga payo kung ano ang pwedeng gawin upang masiguro na kayo ay manatiling ligtas. Makikita nyo sa app yung mga antas ng alerto na ipinakita kanina. So ang paalala o advice, ibig sabihin nito ay may sunog na nagsimula. Wala pang pangunahing peligro, pero kailangan nyong manatiling updated kung sakali na magbago ang sitwasyon. Ang bantay at kilos o watch and act, may dagdag na sa antas ng peligro. Ibig sabihin ay may pagbabago na sa sitwasyon at kailangan mo ng kumilos ngayon para maprotektahan mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Ang emergency na babala o emergency warning ay ang pinakamataas na antas ng alerto ng bushfire. Ibig sabihin nito ay posible na ikaw ay nasa peligro at kinakailangan mo ng kumilos at lumikas. Maaaring manganib ang iyong buhay sa kahit anumang pagkaantala ng iyong aksyon. Sa panahon ng emergency, marapat na meron kang personal na plano upang ikaw ay handa at alam mo ang mga aksyon na kailangang gawin sa ganitong sitwasyon. Lumikas na maaga at subaybayan ang balita tungkol sa pagsasara ng mga kalsada
at mga antas ng alerto. Magkaroon ka ng plano na nararapat sa iyong pangangailangan. Ang mga impormasyon sa paghahanda ay makikita sa RFS at Red Cross websites. Ang mga link ay makikita sa kanilang Facebook, pati na rin ang QR code para sa mga gustong mag-download ng Red Cross Get Prepared app. Meron rin mga simpleng hakbang na pwedeng sundin para mabawasan ang panganib ng sunog sa inyong bahay. Huwag niyong pabayaan ang inyong niluluto. Ilayo ang mga bagay tulad ng kurtina, mantel at kumot sa mga portable heater. Palagi mag-ingat sa paggamit ng mga kandila at anumang bagay na may apoy. At itago ang mga posporo at mga bagay na takaw apoy sa mga bata. At sa panahon na may emergency, tawagan ang numerong 000 or 000. Kung kayo ay mahuli sa grass fire, iwasang mataranta o huwag subukang lampasan ito. Kung sakali may makita na sunog at usok sa unahan, bumalik na kayo. Huwag nyo na itong lapitan. Humanap ng nalinis na lugar na malayo sa peligro. Manatiling mababa at takpan ang mga parte ng iyong katawan na maaapektuhan ng sunog at apoy. Uminom ng tubig at takpan ang iyong bibig ng basang tela. At sa panahon na may emergency, tawagan ang numerong 000 or 000. Para sa impormasyon tungkol sa bushfire,